Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. And so we look like our Father. And if we look like our Father, we must be holy like our Father. We must be righteous. We must be perfect. But for now, we are not yet perfect. Time will come, we will be perfect. Because Jesus Christ is in our hearts. Our Father sent to us our Savior, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus, the Lamb of God, the bread of life, the King of Kings and Lord of Lords, the Messiah, Emmanuel, and He is also our friend. Jesus gave His life for His friends, and after 3 days, He rose from the dead, and now He's seated at the right hand of our Father. Si Jesus Christ, hindi siya nabulok. Buong katawan ni Jesus, bumalik kay Almighty Father. Because Jesus Christ is perfect. And if we have Jesus Christ in our hearts, our Father will forgive us of our iniquities. We look beautiful in the eyes of our Father because of Jesus Christ. And Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. And now we have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. And we can talk to Jesus Christ, call on His name, and He will come to us through the power of the Holy Spirit. Our Father is good. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. He is faithful, for He can never deny Himself. So, last time we read Psalms chapter 86, 87, and 89. Yung Psalm chapter 86, it's the prayer of David. David was acknowledging that he was poor and needy. And he needs the mercy of our Father. Dito rin, David was worshiping the Almighty God and seeking His face. And no one is like our Father, nor are there any works like our Father's works. Walang kayang gumawa ng mundo na to. Si Almighty Father lang. Siya lang ang nakagawa. Wala nang iba pa. In the past, in the present, and in the future. Pati na rin tayo, our God created us. Galing tayo sa alikabok. Our Father, He is great and do wondrous things. And so we must praise our Father all the days of our lives. He's full of mercy and grace, full of compassion, long-suffering, and abundant in mercy and truth. Walang ibang tutulong sa atin kundi si Almighty Father because He is powerful. Gusto natin, lahat tayo, gusto natin control. Gusto natin mag-control ng mundo na to, kontrolin ang environment, kontrolin ang politics, kontrolin ang mga tao. Kontrolin ang buhay natin, ipinaplano natin ang buhay natin. Kahit anong pagpaplano natin, kahit anong control ang gawin natin sa mga tao, diktahan natin.
Hindi natin magagawa yan. Ang tatay lang natin, ang creator natin ang makakagawa nun. Sometimes yung people, hindi nila alam na si Almighty Father nagbibigay sa kanila ng direction. May mga wicked people na nagde-decide na pabor sa atin. Bakit sila nakakapag-decide ng pabor sa atin? It's because of our Father. He's faithful to us. Kaya kahit na mga wicked, nauutusan ni Almighty Father na hindi alam ng mga people or unbelievers na sila ay inuutusan ni Almighty Father. Example, may tao na unbeliever. Hindi siya follower ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Pero, binigyan ka ng trabaho. So, sino nag-utos sa tao na yun na wicked na magkaroon ka ng trabaho? Na hindi alam ng wicked person na yun na si Almighty Father ang nag-utos sa kanya na bigyan ka ng trabaho. Lahat galing kay Almighty Father. Lahat ng mga magandang bagay. So, dito naman sa Psalms chapter 87, it's the Psalm of the sons of Korah or Korahites. Kasi nga, itong book of Psalm, associated ito kay David. Bakit? Kasi yung mga tauhan ni David, meron din silang sinulat dito na mga songs, hymnal, para kay Almighty Father. Maayos na tao ang mga tauhan ni David dahil si David, he feared the Almighty God. Kaya pati mga tao niya nakikitang magandang example si David. Kaya kung gusto niyo maging maganda, yung inyong business, yung kumpanya ninyo, yung bahay ninyo, maging magandang example sa mga tao ninyo. Ngayon, kung wicked kayo, example kayo ng wickedness, pati na rin ang mga tauhan ninyo, wicked. Yung household, wicked, walang peace. Dahil yung mismong head ng family, o yung head ng kumpanya, wicked. Or pag mukhang pera, no? Mukhang pera yung kumpanya. Pati mga tauhan, mukhang pera rin. Pag gusto ng kompetensya ng kumpanya, pati yung mga tauhan nila, nagko-compete din sila. Sila rin. Kung greedy ang isang religious institution, pati ang mga tao na member ng religious institution na yon, greedy rin. Pansin niyo, sino ang kausap ko? Kausap ko sarili ko. So dito sa recap naman, dito sa Psalm chapter 87, nation itong her or she, nation yon. Mundo, mga tao, or country, no? Yun ang pronoun. She. Kaya huwag natin guluhin ang mga pronouns, ha? Ginugulo, gumagawa ng kasinungalingan yung mga tao. Sino mag-establish sa atin? Si Almighty God.
The Lord will record when He registers the peoples. This one was born there. Bakit mahalaga to na isabihin na this one was born there? Tayo, pinanganak tayo dito sa mundo. Si Almighty Father, He created us, and then naipanganak tayo dito sa mundo na to. Bakit importante ito? Kasi iba ang angels sa tao. Yung angels, pag nagkasala, hindi na sila mapapatawad. Because Jesus died for us, not for the angels. Ngayon, time will come, as followers of the Almighty Father and Jesus Christ, we will also judge the angels. Anong klaseng angels? Fallen angels. Nasa 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Kasi nga iba tayo kaysa sa mga angels. Kaya nga nakalagay, this one was born there. Pinanganak dito sa mundo. Dahil dati tayo ay flames of fire lang. Create tayo ni Almighty Father, and then pinanganak tayo sa mundo, nagkaroon tayo ng katawan. And time will come, we will go back to our Father. At dumadanas tayo ng trials and tribulations. Yung mga angels, hindi sila nahihirapan, kasama na nila si Almighty Father. Sino ang nahihirapan? Tayo. Pero yung mga angels, kamukha natin. Si Almighty Father, kamukha natin. Ang difference lang, yung mga angels, hindi na sila dumadaan sa trials and tribulations. And then, pag nagkasala sila, tapon agad sila dito sa lupa. Hindi sila namamatay. Kasi yung katawan nila, spirit, no? So tayo, may flesh and blood tayo. Itong katawan na to, nalubulok, naluluma, bumabalik sa alikabok. Ang natitira na lang sa atin ay yung soul and spirit natin. Na kailangan makabalik kay Almighty Father. Pero kung hindi makabalik kay Almighty Father, yung soul and spirit mapupunta sa impyerno, kasama ng mga fallen angels. Kung disobedient kay Almighty Father. Hindi acknowledge si Jesus Christ na Lord and Savior. Kasi ang mga tao, refined as silver is refined, tested as gold is tested. Yung mga angels, hindi sila dumadaan sa ganong process. Tayo, dumadaan tayo sa ganon. Yun ang difference natin sa mga angels. Pero wala silang pakpak. No? Wala rin tayong pakpak. Walang pakpak si Almighty Father, si Jesus wala. Sino lang ang may wings uli? 4 living creatures, cherubim, and seraphim. Iisa lang yon. Si Isaiah, ang tawag niya, seraphim ba yun? Tapos si Ezekiel, tawag niya, si Ezekiel o Zechariah, ang tawag niya ay cherubim. Pero iisa lang yon. 4 living creatures naman ang tawag ni John the Evangelist sa Book of Revelation. Sila yung may mga wings. Kaya nga nakalagay dito sa Bible, na sometimes mag-iingat tayo sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Hindi natin alam baka angel yon ni Almighty Father. And it's a test for us, no? Kung halimbawa may lalapit sa inyo na taong mahirap, nanghihingi ng tulong, ganon. Hindi natin alam baka angel yon ni Almighty Father. Kung anong gagawin natin. Hindi yun magbibigay ng
Magbibigay ko ng 3 hiling. Walang ganon. Hindi yun yan. Iba yun, no? Kwentong gawa-gawa lang yun. Bigyan ko kayo ng 3 hiling, biglang nag-transform ng isang ano. Hindi ganon. Hindi magta-transform, ha? Pag na-meet natin yung angel na yun, na hindi natin alam na angel pala yun, tapos inaway natin, o may record tayo kay Almighty Father, inaway ang servant ni Almighty Father. Naka-record ng away. Kaya mag-iingat tayo. And then here on Psalm chapter 88, still a psalm of the sons of Korah. Contemplation of Heman the Ezrahite. Si Heman na contemplation siya ni Heman, isang Ezrahite. So inulit ko, no, hindi lahat kay David, pero associated kay David dahil sila ay mga tauhan ni David. Pero halos lahat sinulat ni David. Pero all of these chapters in the book of Psalm, guided by our Father, yung pagkakasulat dito. Kasi nga, lahat ng book sa Bible, si Almighty Father ang author. Dito naman, humihingi ng tulong. Si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng tulong. Wala tayong mahihingan. Lahat ng mga tao busy, lahat ng mga tao marami silang problema. Kanya-kanya. Wala tayong mahihingan ng tulong. Ang mahihingan natin tulong yung tatay natin. Hingan mo ng tulong yung kapatid mo, hingan mo ng tulong yung magulang mo, hingan mo ng tulong yung kaibigan mo, or kung may kaibigan ka, no? Kung may kaibigan ka, hingan mo ng tulong. Lahat ng tao, walang tutulong sa'yo. Dahil lahat ng tao dumadanas ng trials and tribulations. Iba-iba nga lang. Iba-iba ang test natin. Hindi pwedeng kopyahan. Pero same ang answer. Lahat ng mga test natin. Ang answer, si Jesus Christ. Magpe-pray tayo, hingi tayo ng tulong sa tatay natin. In the name of Jesus Christ. We will use the name of Jesus Christ. Di ba pag sa mga government agency, ay may kilala ako dyan, yung manager yung manager dyan, kilala ko. Ay, kilala ko yung dyan, yung supervisor, para mabigyan ako ng trabaho. Kilala ko, di ba ganon ang mga tao? Naghingi ng padrino. So, sino ang padrino natin? Si Jesus Christ. Hindi yung mga religious leader ninyo. Hindi mga false teachers ninyo. Walang magagawa yan. Si Jesus Christ, buhay siya. Yung mga religious teachers ninyo namatay na, nabulok. O kung hindi nabulok, nilagyan nyo ng formalin kaya hindi nabulok. No. Si Jesus Christ, buhay siya. Kaya siya ang hihinga natin ng tulong. For my soul is full of troubles and my life draws near to the grave. I am counted with those who go down to the pit. Pag sinabing pit, malalim yun, na butas, na wala kang lulusutan. Kasi, yon? Pag ganon, pit, wala kang madadaanan, kundi pataas lang ang daan. Yung taas lang ang bukas. At dito iyak ng iyak, no? Si Heman the Ezrahite.
So kung tayo, may problema tayo, umiiyak tayo, ganun din ang mga tao noon, mga babae man o lalaki. Hindi nahihiyang umiyak ang mga lalaki. Dahil ina-acknowledge nila na sila ay mahina. Ngayon, pag ang lalaki ayaw umiyak, ma-pride yun, prideful yun. Kasi ang turo sa society, ay ba't ka umiiyak? Ano ka ba? Mahina ka ba? Ba't ka umiiyak pag lalaki, no? Ay wag ka umiyak, lalaki ka, hindi ka dapat umiyak. Pwedeng umiyak ng lalaki. Kasi sa society natin, sinasabi pag lalaki, hindi pwedeng umiyak. Pwedeng umiyak ang lalaki. Kaya kung anong problema natin, iiyak natin sa tatay natin dahil siya ang makakatulong sa atin. Walang iba. Siya ang gagawa ng way. Dahil kung way natin ang susundin natin, path to destruction tayo. Dahil tayo, wicked tayo. Kaya lahat ng gusto natin sa buhay, ibibigay natin sa tatay natin. Mag-iintay tayo. Iba kasi hindi makaantay. O, hindi ako nang gagawa ng paraan nito. O, tinan mo nangyari. Nakulong ka. Nakulong ka na maraming mga taong nasaktan. Dahil ikaw na ang gumawa. Mali ang gawa mo na way. Kaya dapat lahat i-acknowledge natin yung tatay natin. Almighty Father, tama ba to? Okay ba to, Almighty Father? Kung hindi sa'yo okay, Almighty Father, hindi na lang po. Dahil ikaw ang priority ko, Almighty Father. Alam ko, mahal mo ako. Hindi mo ako ipapahamak, Almighty Father. Mapagkakatiwalaan natin yung tatay natin. Yung mga tao hindi natin mapagkatiwalaan. Si Almighty Father, mapagkakatiwalaan natin. Dahil He truly loves us. He is faithful to us. Kung meron mang tunay na nagmamahal sa atin, yun ay ang tatay natin. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. At saka si Jesus Christ na ibinigay niya yung buhay niya para i-save tayo. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. So ngayon meron tayong hope in a future because of Jesus Christ. Walang makakagawa ng ginawa ni Jesus Christ na ibinigay ang buhay para i-save tayo. Kahit sabihin niyo yung mga kaibigan ninyo, no? Or kamag-anak ninyo, ibigay ba nila yung buhay nila para ikaw ay makakain? Hindi na ako kakain, ibibigay ko na lang sa ito. O, hindi ganun swapang ang mga tao. Ha? So, dito tayo sa Psalm chapter 89. Covenant with David. And sorrow for lost blessings. Inaalala yung promise ni Almighty Father kay David. Bakit mahal na mahal ni Almighty Father si David? It's because David is the man who's after God's heart. Never siya nag-worship ng graven images. Nagkakasala si David, nagkakaroon siya ng dahil tao din siya, mahina din siya. Pero pag nagkakasala siya, lumalapit siya kay Almighty Father. At may takot siya kay Almighty Father. So, basahin natin. Psalm chapter 89. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness to all generations. All generations. Hindi lang generation ng time ni David. Hindi lang generation ng time ni Isaiah, Jeremiah. Hindi lang yun. Kundi all. Hanggang ngayon and future generations. Yung faithfulness ni Almighty Father. For I have said, mercy shall be built up forever. Your faithfulness shall establish in the very heavens. Faithful si Almighty Father sa atin. Hindi nagbabago si Almighty Father. Same pa rin yung kanyang heart. Same pa rin siya. For all eternity, powerful and good and just.
Ang tao nagbabago, pabago-bago tayo ng isip, gano'n. Pero si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Napakabait ng tatay natin. I have made a covenant with my chosen. I have sworn to my servant David. Pinili ni Almighty Father si David. David means beloved, no? Or beloved. Yun ang ibig sabihin ng David. Maganda pala yung meaning ng David. Your seed I will establish forever, sabi ni Almighty Father. May descendant yung descendant ni David, forever yon. And build up your throne to all generations. Paano mangyayari yon? Na forever yung seed ni David. Hindi mawawala. It's because of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ associated siya sa lineage ni David. Kaya si Jesus Christ is for all eternity. Kaya yung promise ni Almighty Father, tinupad na niya, no, kay David sa pamamagitan ni Jesus Christ. And build up your throne to all generations. Because the kingdom of Jesus will never end. Si Jesus associated siya kay David. Although hindi niya kadugo si David, pero adopted si Jesus sa lineage ni David. In the heavens will praise your wonders, O Lord, your faithfulness also in the assembly of the saints. Faithfulness ni Almighty Father. Assembly of the saints. Sino yung assembly of the saints? Followers of Jesus and the Almighty God. Yun ang assembly of the saints, ha? Hindi yun yung mga taong namatay na at sinasamba ng mga tao, ginagawa ng rebulto. Hindi yung santo. Rebulto lang yung mga ginagawa ninyo ng mga taong namatay na. Tapos tinatawag ninyo. Namatay na, tapos tinatawag pa ninyo. Ano kayo, medium? Hindi kayo large, hindi kayo small, medium. Medium, ay yung sorcery yun, mangkukulam. Mangkukulam ba kayo? Tinatawag yung mga taong namatay na. Ang tawag doon, necromancy. Ha? Nagpa-practice kayo ng necromancy? Ang taong namatay na, tinatawag ninyo? Si Jesus Christ ang buhay. Si Jesus Christ ang tatawagin natin. Ang tatay natin, si Almighty Father, buhay siya. Tapos tumatawag kayo ng mga patay. Necromancy. Ha? Hindi gusto ni Almighty Father yon. Hindi nyo naintindihan? Verse 6, For who in the heavens can be compared to the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened to the Lord? Sino kamukha ni Almighty Father? Sino kagaya ni Almighty Father? Walang katulad si Almighty Father. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those around Him. Respeto natin ang tatay natin. He commands respect because He is King. He is the creator of heaven and earth. He is powerful, omnipotent, omnipresent, omniscient. Verse 8, O Lord God of hosts, who is mighty like you, O Lord, your faithfulness also surrounds you. Lagi binabanggit si Almighty Father, He is faithful, He is just, He is righteous, because He is good, He is loving. Wala tayo sa kalingkingan ng ugali ng tatay natin. Pero dapat maging kagaya tayo niya. Paano mangyayari yon? Dahil kay Jesus Christ. Because Jesus Christ, He is faithful to our Father. He is loving. Kaya dapat nasa heart natin si Jesus Christ. Kung nasa heart natin si Jesus Christ, lahat ng mga turo ni Jesus Christ, susundin natin. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Verse 9. You rule the raging of the sea when its waves rise. You still them. Napapatahan mo yung mga alon ng dagat.
Kahit matataas yung alon, napapatigil mo sila. At when the waters rise. Anong kanta nga yan? Limutan ko na. I will soar with you above the storm. Yun. Ganun kanta. Be still. No? Yung kanta na yun. Verse 10, you have broken Rahab in pieces as one who is slain. You have scattered your enemies with your mighty arm. Rahab is also Egypt. Egypt symbolizes wicked place. A place of slavery. Sinira ni Almighty Father yon. Kaya we are not slaves anymore to sin. Dahil kay Jesus Christ. He freed us from the bondage of sin and shame. You have broken Rahab or Egypt in pieces as one who is slain. You have scattered your enemies with your mighty arm. And then verse 11, the heavens are yours, the earth also is yours, the world and all its fullness, you have founded them. Kanino ang mundo na to? Kanino ang heaven? Kanino ang daigdig na to? The Almighty Father, because He created this world. O may kanta na naman, no? The heaven are yours, the earth also is yours. And it's all yours, the day and the night. Mali na naman tono ko. Monotonous. Monotonous ang tono ko. The day and the night, the star and the sky, God, it's all yours, every breath. You're taking, we're taking in pala. Mali na ng lyrics ko, hindi ako marunong. The heavens are yours, the earth also is yours. The world and all its fullness, you have founded them. The north and the south, you have created them. Tabor and Hermon rejoice in your name. Tabor. Anong ibig sabihin ng Tabor? Pinnacle, height or summit. And Hermon, it means sacred, consecrated or devoted to God. Rejoice in your name. Tabor, pinnacle, and holy place or consecrated place. Rejoice in your name. So kung may makikita tayong mga names na Tabor, Hermon, i-check natin kung anong meaning para maintindihan natin, no? Itong Bible, tinuturuan tayo ni Almighty Father para maintindihan natin ang kanyang salita kasi hinahanap natin siya. You have a mighty arm, strong is your hand, and high is your right hand. Ibig sabihin ng high is your right hand, ibig sabihin, strong din. Strong is your hand, and high is your right hand. Kanang kamay, no? 'Di ba may tao, yan na siya ang aking kanang kamay. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan yung tao na yun pag sasabing kanang kamay, siya yung assistant, siya yung commander. And high is your right hand, kalakasan. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Ang pundasyon ng trono ng tatay natin, righteousness and justice. Kaya hindi tayo makakabalik sa tatay natin if we are wicked and if we treat people unjustly. Dahil ang foundation ng throne ng tatay natin, righteousness and justice. Kung wickedness, hindi tayo makakabalik sa tatay natin. Kung abomination, uncleanness, hindi tayo makakabalik sa tatay natin. Paano tayo makakabalik sa tatay natin? Righteousness and justice. Yun ang gusto ni Almighty Father. Dahil ang tatay natin, He's righteous and He's just. Dapat maging kagaya tayo ng tatay natin. One in heart and in spirit. At mangyayari yon dahil kay Jesus Christ.
Mercy and truth go before your face. Ayaw ni Almighty Father ng kasinungalingan. Yung mga tao na walang awa, ayaw ni Almighty Father nun. Kung ikaw ay wala kang awa na tao, hindi ka pa pwede kay Almighty Father. Kung ikaw ay sinungaling, naniniwala sa mga kasinungalingan, pangdaraya, panloloko, hindi ka pwede kay Almighty Father. Ang daming kasinungalingan sa mundo na to. Noon pa man, may mga tao na nagpapakalat ng kasinungalingan. Bakit gusto nila magpakalat ng kasinungalingan? Kasi gusto nila sila maging powerful. Sila ang bida. Yun ang gusto nila. Kaya gusto nila magpakalat ng kasinungalingan. Ulitin ko, no? Ang mundo na to, create ni Almighty Father. At nakalagay sa Bible, sa Genesis, kung paano niya create ang mundo na to. And all throughout the Bible, dinidescribe yung mundo. Ngayon, bakit may mga tao na nagsasabi na merong ibang planeta? Bakit may mga tao na nagsasabi nun? Gawa ng devil yon. Bakit may mga tao na nagsasabi na nakapunta na sila sa Mars, no? Sino bang unang nakapunta sa ibang planeta daw? Sa moon, sino raw unang tao? And then merong si Musk Perfume, nakapunta na raw siya sa moon ba yon? Sa Mars? Tapos meron na naman yung China daw, nakapunta na rin sila. Tapos umeksena na naman ng India, nakapunta na rin daw sila. Tapos merong group of women naman, puro babae sila, nakapunta na rin daw sila. Ang galing. Sa moon. Bakit nila gustong gawin yon? For power. Gusto namin hindi lang kami pang lupa, kundi pang kalawakan din kami. Kaya gusto nila ng power, gusto lang silang i-acknowledge na pinakamagaling. Kaya gumawa sila ng kasinungalingan. At yung kasinungalingan na yon, tatanggalin ni Almighty Father yon, dati ang oras. At yung mga tao na naniniwala sa kasinungalingan na yon. Kasi maraming tatanong, anong reason? Bakit nila sasabihin na ganun? Kasi nga gusto nga nila ng power. Ha? Gusto nila sila maging i-acknowledge ng mga tao, i-respeto ng mga tao. Uy, nakapunta to sa ibang planeta. O sige, pumunta nga kayo sa ilalim ng lupa. Try nyo lang. Mag-drill kayo. Di ba hindi nyo magawa? Tapos nakapunta pa kayo sa ibang lugar? It doesn't make any sense. Napaka-illogical. Hindi sa lupa nga, ilalim nga ng lupa, hindi nyo mabutas, makarating kayo ng ibang bansa sa pamamagitan ng ibang lupa, sa pamamagitan ng pagbutas ng lupa, tapos nakarating pa kayo sa ibang planeta. Na lumilipad pa. Kung yung dito nga nabubutasin lang ninyo, hindi nyo pa kaya eh. Okay mang lolo-loko, pero nanloloko kayo, di ba? Sana yung mga... Kasi nga gusto nyo kayong maging powerful country. Kaya pati yung China, powerful country, kasi gusto nila napunta na pati India. Pero yung naman nila, yung video, parang cartoons. Bakit ganon? Daming discrepancy ang pinagagawa ng mga tao. Halatang halata. Yung ibang mga tao naman, naniniwala. Parang lang yun ha?
Parang halimbawa, ito kokortehan ko to ng tao. Tapos, uy, sumasayaw, korting tao, sumasayaw. Oo nga, no. Parang nanlolokohan, gano'n. Hindi lang parang, naglolokohan talaga. Sumasayaw oo nga, sumasayaw. Yung pa, ginahawakan naman, halatang-halatang hinahawakan. Gusto maniwala sa kasinungalingan. Ba't gano'n ng mga tao? Verse 15, Blessed are the people who know the joyful sound. They walk, O Lord, in the light of your countenance. Nakakaalam ng joyful sound. Ibang mga tao gusto kadiliman na sound. Gusto yung mga sound na magugulo. Pero yung joyful sound, galing yun kay Almighty Father. They walk, O Lord, in the light of your countenance or visage. Joyful sound. In your name they rejoice all day long, and in your righteousness they are exalted. Dahil sa si Almighty Father, He is righteous. Kaya pati ang mga tao na itataas dahil kay Almighty Father. Dahil associated kay Almighty Father, the Creator of heaven and earth. For you are the glory of their strength. Ang kalakasan natin si Almighty Father. In your favor, our horn is exalted, or strength is exalted. Pag naitataas ang pangalan ni Almighty Father, damay tayo doon dahil ibig sabihin nun, victorious si Jesus Christ, victorious si Almighty Father. Kaya dapat mag-celebrate tayo pag naitataas ang pangalan ng tatay natin. Magsi-celebrate tayo dahil yung tatay natin, He is faithful, nasa tamang tayo, kasamang tama. Paano ba ibig sabihin nun? Maganda yung kasama natin. Hindi ako marunong magsalita. Maayos, perfect yung kasama natin, yung creator ng mundo na to. For our shield belongs to the Lord, and our king to the Holy One of Israel. Then you spoke in a vision to your Holy One and said, I have given help to the one who is mighty. I have exalted one chosen from the people. Sino yung pinili ni Almighty Father? Then you spoke in a vision. I have found my servant David. With my holy oil, I have anointed him. Mahal ni Almighty Father, si David, beloved, with whom my hand shall be established. Also, my arm shall strengthen him. Palalakasin ko siya. Maraming kasalanan si David, pero ang pagkakaiba, humihingi ng kapatawaran si David at may takot siya kay Almighty Father kahit nagkakasala siya. Hindi niya sinasabing, Lord, perfect ako, hindi ako makasalanan. Kundi inaamin niya, no? Yun ang gusto ni Almighty Father, yung aaminin natin yung kasalanan natin. Nagpapakumbaba tayo, hindi yung, hindi Lord, wala akong kasalanan, alam ko, mahal mo ako ay blessed mo, Almighty Father, wala akong kasalanan, malinis akong tao. Hindi tayo ganun. Dahil pag nagsinasabi natin na wala tayong kasalanan, sinungaling tayo. Dahil yun lang mismo, pagiging arrogant na yun, pagiging prideful, pagiging boastful yun. Yung pag sinabi mong maayos kang tao, boastful ka, ibig sabihin, sinungaling ka. Kaya nga, with whom my hand shall be established, also my arm shall strengthen him. Kahit na nagkakasala si David, ang diferensya lang, humingi siya ng kapatawaran kay Almighty Father, nagpapakumbaba siya. May takot siya. Nagkakaroon siya ng decision minsan na mali, pero
natatama, na tinatama siya ni Almighty Father. Tinuturuan siya ni Almighty Father. The enemy shall not outwit him, nor the son of wickedness afflict him. No? Patungkol kay David. I will beat down his foes before his face and plague those who hate him. Pag nasa sa atin si Almighty Father, hindi niya tayo pababayaan. Wala siyang pinabayaan ng mga anak niya. Kaya nga itong si David, no? The enemy shall not outwit him. Yung kalaban ni David, hindi siya mautakan. At yung son of wickedness, hindi siya magagalaw. Dahil anong gagawin ni Almighty Father? I will beat down his foes before his face. Matatalo. Kitang-kita ni David. And plague those who hate him. Magkakaroon ng calamity yung mga tao or wicked people na galit kay David. But my faithfulness and my mercy shall be with him. Dahil si Almighty Father, He is faithful. He is full of mercy and grace. Kaya sabi dito, but my faithfulness and my mercy shall be with him, na kay David. And in my name, his horn shall be exalted. Ibig sabihin yung strength niya, ni David. Ito naman ay until such time na kukunin na ni Almighty Father si David. Pero itong time na to, hindi pa siya kukunin, no? Kasi si David, tao din siya, nabulok din yung kanyang body. Also, I will set his hand over the sea and his right hand over the rivers. Kasi nga, king siya, no? He shall cry to me, you are my Father, my God, and the rock of my salvation. Tayo, pwede rin tayong umiyak sa tatay natin. Almighty Father, you are my God, you are the rock of my salvation. Pwede tayong umiyak sa tatay natin. Masaya si Almighty Father pag tinatawag natin siya. Pag sinisik natin yung face ng tatay natin, masaya siya. Yun ang priority natin. Ang tatay natin, na maging masaya siya. Dahil lahat ibinigay na niya sa atin. At marami pa siyang ibibigay sa atin. If we will remain faithful to Him. Also, I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. Patungkol kay David. Kaya hanggang ngayon, kilala natin si David. Firstborn, my firstborn. Hindi si King Saul. Dahil si King Saul, naging arrogant siya. Itong si David, bata pa siya, kinuha na siya ni Almighty Father. At nakalaban si Goliath. And so the Almighty Father established the kingdom of David for all eternity. Kasi nga si Jesus Christ associated kay David. Kahit wala na si David, kahit na mas matanda si Jesus kay David, dahil nga si Jesus kasama na ni Almighty Father when this world was created by our Father, even before it was created. Kaya si Jesus, matanda na siya kaysa kay David. Pero yung kanyang soul and spirit, inilagay sa womb ni Mary. So, fertilized egg na si Jesus. Nakakaintindi kaya? Naintindihan ko sarili ko. Is ka naintindihan mo? Oo. Also, I'll make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. My mercy I will keep for him forever. Hindi ba tatapos? Yung awa ni Almighty Father kay David. Kaya kasi si Jesus yon, no? Yung associated kay David. Kaya nga forever. Kasi si Jesus, He's forever. Hindi namatay. Ang namatay and then after 3 days nabuhay.
And my covenant shall stand firm with him. Yung covenant, yung kontrata. Treaty or pact. Verse 29, his seed also I will make to endure forever, pati ang kanyang seed. And his throne as the days of heaven. So yung heaven hindi matatapos. So yung throne ni David hindi matatapos dahil si Jesus ang king na associated kay David. Adopted by Joseph. Kasi sa lalaki naman talaga galing yung adoption, ha? Sa lalaki, hindi sa babae. Kasi ang nagsasabi ng iba na si Jesus, magkaiba kasi yung nakalagay na names sa book of Matthew, na genealogy ni Jesus, sa book of Luke. Sinasabi yung isa, galing daw sa genealogy ni Mary, hindi pwede. Babae yun eh. Hindi pwedeng sa babae galing. Although si Mary, from the tribe of Judah din siya. Pero, si Jesus associated kay Joseph. Ha? Kahit hindi niya kadugo si Joseph, through adoption yon. If his sons forsake my law and do not walk in my judgments, if they break my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with a rod and their iniquities with stripes. Paparusahan ni Almighty Father ang mga tao pag kililimutan yung law ni Almighty Father, yung kanyang statutes and yung kanyang commandments. Paparusahan ni Almighty Father. Nevertheless, my loving kindness I will not utterly take from him, nor allow my faithfulness to fail. Hindi mawawala ang faithfulness ni Almighty Father. Hindi mawawala ang kanyang loving kindness. My covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. So lahat ng promises ni Almighty Father, He will fulfill it. So nakalagay dito, no? Second Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Dito sa verse 11, 2 Timothy chapter 2 verse 11. This is a faithful saying, for if we died with him, we also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Kung si Jesus Christ, hindi niya madedenay ang kanyang sarili. Ganon din si Almighty Father. Faithful din si Almighty Father. Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David. Nag-promise na ako, hindi ako magsisinungaling kay David. Kasi si David is my beloved or loved one. Ibig sabihin ng David. His seed shall endure forever. Yun nga, yung seed na yon, sino yon? Si Jesus. And his throne as the sun before me. Asan nga yung verse na
Jesus will reign. Revelation chapter 11 verse 15. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and his Christ, and he shall reign forever and ever. And then here on Revelation chapter 22 verse 5, there shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Isa pa no, Luke chapter 1 verse 33, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Ulit ko doon, si Jesus associated siya kay David, kasi from the lineage of David through adoption. And his throne as the sun before me, it shall be established forever like the moon, even like the faithful witness in the sky, Selah. But you have cast off and abhorred, you have been furious with your anointed. You have renounced the covenant of your servant. You have profaned his crown by casting it to the ground. You have broken down all his hedges. You have brought his strongholds to ruin. All who pass by the way plunder him. He is a reproach to his neighbors. You have exalted the right hand of his adversaries. You have made all his enemies rejoice. You have also turned back the edge of his sword and have not sustained him in the battle. You have made his glory cease and cast his throne down to the ground. The days of his youth you have shortened. You have covered him with shame, Selah. Bakit nangyari ito? You have cast off and abhorred. You have been furious with your anointed. You have renounced the covenant of your servant dahil sa kasalanan ng tao. How long, O Lord, will you hide yourself forever? Will your wrath burn like fire? Matindi magalit si Almighty Father, durog tayo. Yung pagmamahal ni Almighty Father, gusto niya tayo i-keep sobrang pagmamahal. Pero pag nagalit naman si Almighty Father, kakatakot. Remember how short my time is. For what futility have you created all the children of men? What man can live and not see death? May tao bang gano'n na nabuhay sa mundo at hindi makaka-experience ng kamatayan? Can he deliver his life from the power of the grave? Kaya ba niya? Ang tao, kaya ba niya i-save ang sarili niya? Lord, where are your former loving kindness which you swore to David in your truth? Lord, yung promise mo, Lord, kay David, yun ang ibig sabihin dito. Dahil promise mo, Lord, yung kingdom ni David, hindi matatapos. Pero bakit nagkakaganito, Lord? Kasi nga, dahil sa kasalanan ng tao and also trials and tribulations, tested as gold is tested, para malaman ni Almighty Father who are His. Although alam na ni Almighty Father kung sino ang Kanya, pero kailangan ma-experience ng tao first hand. Yung pain, yung suffering nang wala si Almighty Father. At kung hanggang kailan tayo makakasunod kay Almighty Father, hanggang saan ang ating threshold. Dahil si Almighty Father, hindi siya nag-withhold sa atin ng anything. Hanggang saan ang threshold natin? Yun ang ibig sabihin. Kasi
Si Almighty Father, walang kinip siya sa atin. Lahat ibinigay niya, even His only begotten Son. At tayo ang kinoconsider niyang treasure. Kaya kailangan ma-experience natin yung pain and suffering para malaman natin na pag wala si Almighty Father, kawawa tayo. Para hindi tayo aalis sa tatay natin. Remember, Lord, the reproach of your servants, how I bear in my bosom the reproach of all the many peoples, with which your enemies have reproached, O Lord, with which you have reproached the footsteps of your anointed. Blessed be the Lord forevermore. Amen and amen. May trials and tribulations tayo. Pupurihin natin si Almighty Father. Maganda yung buhay natin. Wala tayong problema. Pupurihin natin si Almighty Father. He is faithful to us. May problema tayo. Dumadanas tayo ng heartaches. Faithful si Almighty Father. Hindi niya tayo iwan. It's His way of strengthening us. Kung followers tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, maiintindihan ng puso natin. Pero kung hindi tayo followers ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, hindi natin maiintindihan. Nire-require sa atin ng Almighty Father to be faithful to Him, to trust Him, to believe in Jesus Christ. Apart from our Father, we are nothing. So, eternal damnation ang punta natin. Sa ngayon, kahit na nahihirapan tayo, pipiliin natin ang tatay natin kasi in the long run, after the life that we have here on earth, abundance and blessings for all eternity ang ibibigay sa atin ng tatay natin. Ngayon kung matigas ang ulo natin, ayaw natin sumunod sa Kanya, gusto natin dito sa mundo, maganda ang buhay natin, manloloko ng tao, mananakit ng kapwa-tao. Ang resulta nun, destruction. And that's for all eternity. So, meron tayong choices. May choices tayo. Ano ang pipiliin natin? Sa tatay natin? O sa kasinungalingan ng mundo na to? Thank you, and God loves us all so much.